Hello bayan, magandang umaga pong muli, no? Ang Kuya Ed, no? As Kuya Ed TV. Okay. 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 Mayong buntag po sa tanan. Sa ating pong early bird ay maraming salamat po, no? Binabati ko po ang sumusunod na partikular na organisasyon, no? Unang-una po sa lahat ay ang mga markadong guardian na up to now they are truly waiting on what the actual event it must, no? Then doon po sa grupo ng mga Karancho, especially Sultan Kudarat, no, and General Santos City here in Mindanao, no, sa ilalim po ng pamunuan ni June Paraiso. Okay, bro, mayong buntag sa Imodia. Thank you very much po, no. Ang ating pong Industrial City of the South Eagle Club, no, from Iligan City, no, kung saan po yun po yung ating pinagpipitiagang club, no, ng Industrial City of the South Eagle Club, no, sa Iligan City. Together with the pioneering club of Cagayan de Oro Golden Eagle Club, and together to the Golden Eagle Club of Davao. And all of the sudden, binabati ko po ang lahat ng mga kuya, ate at bunso. To the bilateral organizations of the RAM SFPU. Good morning po sa lahat, especially kay Supremo Dato Piang, no, kay Colonel Adepa. Hoping okay ka lang diyan, Sir Supremo. Okay. At higit sa lahat po ay ang makabagong katipunero ng bayan. Medyo sensitibo po yung ating pong pag-uusapan, remark and advising sa lahat po ng mga DDS, no? Sa lahat po ng mga DDS na nalinlang. Okay? Tawag dito ay nalinlang na mga tunay na mambubudol. Okay, magandang umaga po bayan. Ang ating pong segment ay tungkol po sa sinabi ni Lupin, no? Ganito na po tayo siguro. Tawag nito, ika nga para sa mas mabuti ay magbayanihan, hindi magnakawan, no? Ito ay isang segment muli. Tingnan nyo, no, bayan, ano? Oo. Yan po ay para sa bayanihan, hindi daw po para sa nakawan. Unang-unang tanong diyan, Lupin, sinong programa ang mga nagpatupad ng sinasabi mong hindi para magnakawan? Sino ang concern sa pagpapatupad ng iyong mga sinasabing hindi para magnakawan? Sino ang pumirma ng GAA 22, 23, 24, 25, and 26 na punong-puno ng kaakibat na korupsyon? Di ba ikaw, Mr. Lupin? Hindi para magnakaw. Ganun ba? Hindi para magnakaw. Okay. At isa sa mga pinagdidiinan natin dito, bayan, advice, ano? Advice, lagi na lang si Kuya Ed nag-a-advise, pero minsan tinatanggap, minsan hindi naman. No? Sa una pa lang, yung paadis-adis, sinabihan ko na kayo na hindi lahat ng lumalabas, no, sa social media ay totoo. Halimbawa na lang yung adis-adis, no? Ang dami pong nalaglag at naban na account ng mga DDS tungkol sa spread out of fake news. Pero kung tutuusin mo, sino ang naglabas niyan? DDS ba? No. Alam namin na pinag-aralan ninyo pong mabuti. Kung kakagatin ng madla o ng media, yung inyong ipalalabas, siyempre, di ba?
2 days or 3 days before your SONA, lumabas na po yan sa ilang mga particular. And then, they hitting now the ground. Ilan pong account ng DDS ang nalaglag nun? Almost 1,000. No? Binabati ko po yung mga nagbago ng account. Sa totoo lang, yung account nating Kuya Ed TV sa Facebook ay nahack na. Oo. You can check in, you can log in, but you cannot log out. Ayan yung mga disciples of hacking procedure po yan. And then, bayan, paulit-ulit po ang Kuya Ed na andyan sila Banateros, yung SMNI, no? At marami pa na andyan sila, tawag natin dito si Exporpor at saka si Docbet. Palagi po kaming nagpapaalala na wag po kayong kakagat sa mga pain na ginagawa ng mga trolls at ng mga loyalista. Kung gaano po ang alam natin sa media, ganun din po ang alam nila sa media. Gaya po ng pagkakasabi ng 18 Marines na 3 building o 3 palapag diyan sa Salcedo, Valero Car Park ay inaakupahan ng mga bayad na trolls at loyalista ni Tony Lupin. So wag po kayong maniniwala na gaya po na nangyari as part of my first warning nang makita ko na merong JBT TV vlog ata yung nakita ko niyan. Oo, somewhere in St. Luke's West Building, room 304 at 2:55 a.m. may namatay. No? Yan po ay isa sa mga garantiya na pakawala, no? Ginagamit po, no, alinsabay, ginagamit po ng mga trolls para mabawasan yung providing asset and aspect account by the DDS. Dahil alam po nila na malakas, solido at maaasahan mo ang grupo ng DDS. Hindi po yung DDS na isa. Yung sinasabi ko pong DDS ay yung Duterte diehard supporter. Yung isa pong DDS, yun po ang sumasagol, yun po ang humahalo sa mga DDS upang masira ang mga DDS. Na kung tawagin po, yan dito sa TikTok, no? Kung tawagin po yan dito sa TikTok ay dala-dala ay shit. Kung saan ang pera, doon sumasama. Bayan, i-analyze po natin yung pagkakasabi nito ni Lupin, no? Klaro naman, mas para Pilipino ba ata ito? Magbayanihan para sa magbayanihan, hindi sa magnakawan. Sige nga. Tignan nga natin, sino ba ang tinatalaban? Sino ang tinatamaan ng mga pakawala ninyong FOS na yan? No? Klaro stated na nananawagan si Lupin ng isang pagkakaisa para sa bayanihan, hindi po para sa nakawan. Ang tanong lamang po ng madlang people o ang tanong bayan, mga kasama ko ay papaano mangyayari ang sinasabi niyong pagkakaisa, no? Hindi para sa pagnanakaw o yung tirya, no? Samantalang all of the question, all of the concern is above your place. Bayan, okay. Unang-una ang 926 billion US dollar na ibinigay, no, ng Biden administration stated and confirmed by the confirmation report by Ana Malindugoy, the geopolitics and Dr. David Ulalo that some
some date, no, sometimes in 2023, between 22 and 23, Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos Jr. received $926 billion as part of the aid. Kaya po nagkaroon ng Visiting Forces Agreement at nagkaroon po ng EDCA. That is why, no, ganun na lamang tayong tarantaduhin ng United States of Goddamn America. Since 1854 hanggang the war between Phil-American War na hindi naman sila nanalo, pero nanalo sila sa pakikialam at ika nga, ang una, ang Espanya ibinenta ang Pilipinas. Sumunod, ang Amerika na pinagbenta ng Espanya ay ibinenta rin ang Pilipinas. Samantalang ang mga Pilipino nagkukumahog dahil tinatakpan ang tunay na history ng bansang Pilipinas. Alinsabay dito ba yan? No? Binabati ko din po si Kuya Kiko Mori, and then the others, Agent X-Perfor and Kuya Doc Bet. No? Hindi man kayo bumabati, hindi nyo man ako batiin ko na kayo kasi sa haba ng panahon ng aming pag-aaral at pagmamonitor, kayo lang ang lumalaban ng patas. Ang iba, mga nagkukunwaring DDS, yung pala mga dala-dala ay shit. At dito pa mismo sa social media nagre-recruit ng komunismo o komunista. Hello, DDS daw. Hello, mga DDS. Namomonitor po namin kayo kahit yung restaurant at hotel na pinag-anuan nyo ng seminar ay alam namin. Just to inform. Pero may hatak po yan. Pag natapos ng lahat at iba na ang pamunuan, hatakin po namin kayo. Another round is 129 billion peso, amounting of 25.5 ton of Philippine gold reserve na ibinenta alinsabay na hindi nalaman ng publiko at ng taong bayan na kayo pala ay nagbenta na ng ginto. Ang tanong, saan napunta ang pinagbentahan ng 129 billion? Dalawa na po, no? Dalawa na. Oo, yung tungkol sa EDCA, tungkol sa BPFA, no? Tungkol sa 920. Dalawa na. Okay. Pangalawa, wala po kayong recipient report na kayo po ay tawag nito nagbenta pero ang pera ay napunta sa mga ikang dahop, no? Pagpalagay na natin yung ano na lang, home of the ager, kung ano-ano pa. No, wala po kayong resibo na doon po kayo naghatag o nagbigay. Pangalawa, sino po ang entity ng bumili ng 25.5 ton of gold? Wala. Kahit po yung mga putang inang taga-Bangko Sentral na kasabwat ninyo, no, walang inilabas na report. Ano ba yan? China ba yan? Amerika ba yan? Yung bumili? Russia ba yan? Ano pa ang mga bumili? Wala. Ito po ay malawig na pantatarantado ng administrasyon na ito. Sa pangatlo po ay yung 800 billion na maharlikapan na ngayon totally ay wala. Walang programa, walang pinuntahan, at wala lahat, ni isa man lang. Pang-apat po ay yung sinasabing, babalik ko naman, babalik na po namin ang, ang 60 billion para po sa PhilHealth na ngayon ay drawing lamang at wala na din. Panglima ay ang 62.5 ng GSIS, billion na 62.5 billion ng GSIS na hindi po inimforma ang mga miyembro ng government insurance, no? O GSIS, no? Wala po. Walang resibo,
walang pinaglagyan, wala rin pinuntahan. All of the sudden, all of the above is shadow. Ang pang-anim po ay ang 62.5 billion para po sa SSS na iyan po ay diniposituhan, inulog, no, pinagsikapan ng mga membro upang sa pagdating ng panahon ay pakinabangan na ngayon ay wala na din. Another round of the clause is 117 billion para po sa PDIC. Kaya po nakakatakot pong magdeposito sa bangko ngayon dahil baka biglang mag-holiday ni singkong bulag o ni singkong pinagputahan ng Yokaba, wala pong ibabalik ang PDIC. And then the other po, pagkatapos noon ay ang 500 billion para sa floodway. Naawa ng Diyos, 5,500 floodway is all of the sudden, trip lang. Ag trip ti tao, ag bad trip kan, walang project. Sabi niya, kahit man lang wala kami nakita, kahit man lang isang hollow block. Kasi inutil ka, lupin. Kasi weak na leader ka, lupin. Strong leader ka lang, basta pera ang pag-uusapan. Kaya tapat na tapat sa iyo ang pulis eh. Oo, yung Philippine National Police, tapat na tapat sa iyo. Handa silang magpakamatay sa iyo dahil sa katulad mo, ang pulis, pera lang. And then 500 billion ghost project came from DPWH. All of the sudden, wala rin. 23.7 billion para sa local government health insurance, no? Na wala din. Plus yung utang natin sa World Bank, $117 million. And then the other, ang iba pang mga physical na loan na ngayon ay wala. Walang pera, walang kasagutan sa mga concern natin tungkol sa pagtaas ng bilihin at krudo dahil kontrol ng gobyernong ito o kontrol ng mga oligarch ang gobyernong ito. Di ba, lupin? Di ba ang gusto mo maging OIC, si Ramon ang isa sa mga oligarch? Di ba, lupin? At ngayon, ang gusto ninyong ilagay ay yung mga kumukumpirma, lumalaban at sumusuporta sa mga oligarch na ang akala niya, napakagaling niya ng tao. Yan po yung asawa ni Darna, na si Ralph Recto. Lahat po kayo bayan ay inililista ng aming organisasyon sa bawat concern ng involvement ninyo. Tulad ni Tuta Soto, no? Hindi naman nanalo, pero siya ang Senate President. Tulad ng Blue Ribbon na si Lukring, na yung bahit na si Lukring, no? Siging takip at ang brother na Tulpo. All of the sudden, lahat po kayo, kasama po ang mga komunistang sangay ng Kongreso at ng Senado. Alam na po namin ang lahat ng ginagawa ninyo. Ito ang masaklap, no? Ito po ang masaklap. Ang akala ninyo, dahil nawiwili kayo, na instead na proteksyonan ang taong bayan at ang interes ng taong bayan tungkol sa mga involvement ng nakawan, kayo pa ang nagbibigay ng rason upang ito ay
takpan. Maraming salamat po sa patuloy pong tumatangkilik dito po sa ating panel, ano? At yung pagbibigay niyo po ng heart. Thank you po para hindi po tayo malaglag, no? Sa lahat po ng mga supporter ng Kuya Ed, maraming salamat po sa inyong pong pagtangkilik sa programa ng Kuya Ed. Sana po kahit papaano makakuha po tayo ng konting aral na po pwede po nating ibaon sa mga susunod na araw sa isang yugpong o yung sinasabi nating welgang bayan. Sa totoo lamang po, the people are not interested so much sa kung ano ang inyong mga rason or senaryo. Muntik nang mangyari. O nangyari na siguro, katulad kay Cabral. Si Cabral daw ay tumalon. Utang na. Tumalon. Una ang muka ng bumagsak. Utang. At umiiyak pa ang kanyang driver sapagkat ito ay yun na ang huling yugto ng kanilang pagkikita ng kanyang amo. Nakakasakit ng damdamin na mawalan ka ng isang among mabait at maalalahanin. Ang problema, yung whereabout, nasa Italy. Wow! Sabi ni Attorney Harold Respicio, wow! Yan po ang palatandaan na hindi niyo po kayang bulahin ang tao bayan. Sa ganito pong punto at kaparaanan bayan, atin po itong ang tawag nito, pandawin ng lambat para mahuli natin yung mga gurami kung ano ang kanilang mga palusot. May nagtanong sa akin bayan, isa po sa miyembro ng Guardians. Sir, Supremo, Kuya Ed, hindi na ba talaga gagalaw ang AFP? Well, to tell you directly, when AFP is concerned, meron po yung 38 na mga general na nakaantabay sa pintuan upang hindi po makagalaw. Dahil po ang mga kernel at ang ilan pang mga kernel na based on the study, kasama sa roster, no, from kernel down to captain, sa AFP po ay istupido at wala pong kakayanan gumalaw. Dahil po sa 38 na general, no, kung ako putang ina, pinuputukan ko yan . Kahit pa sabihin natin, komandan ka ng army, komandan ka, pero laging meron po tayong lawful at unlawful order. Meron pong batas. Putang na, paulit-ulit po yung batas sa sinasabi natin, wala, kasi ayaw pong pakinggan, kasi nga ang gusto nila ay magkaroon din sila ng condominium. Dahil nga po sa achievement, no, ni General Browning, 15 billion project para sa AFP. Ang kinalabasan, manipis na yero, coco lumber, at 24 na tabla o plywood, no? Na kung tawagin, para lang siyang kulungan ng kalapate. Pero ang kuko, ang kwintas at ang hikaw ng kanyang mayordoma o asawa ay lumalagitik na may milyones. Wow! Pera ng bayan, utang ina Brownie. Siguro ako na magsabi sa iyo, utang ina mo Brownie. Ang akala mo, lahat ng araw ay Pasko. Kasama kayo ng 38. No, hinihingi ko nga kung ano mga pangalan ng 38 general na yan . Air Force, Navy, Army, Marines.
Kasi darating ang araw, you will be on the firing line. Hindi po kami papayag. Lalo sa iyo, Brownie. Oo. I will request that my mic 1-4 will be used to commend cement for your death in firing squad. O ba yan? Kasi hindi na po eh. Ito po ay malawakan at harapan paglapastangan ninyo na nagtutulong-tulong kayo. Thank you po. Marami pong salamat. Na nagtutulong-tulong kayo, alipinin. Thank you po, sir. Thank you. Alipinin ang taong bayan. Etong mga tao, etong mga supporter ni Kuya Ed, no? Na naandito sa panel. Kung ngayon, nakikita nyo naman, no? Sa tingin ninyo, papayag yan sa inyong ginagawang pantarantado, di ba hindi? Tapos galit na galit kayo sa fake news. Yung pala, plano nyo magpakawala ng fake news na ikaw, Lupin, ay patay na. Para maraming DDS ang magkaroon ng technicality ban, no, sa kanilang mga account sa pagpapalaganap ng fake news. Pero saan galing ang fake news? Well, itanong natin doon sa mga nasa building, nasakop 3 palapag base kay Attorney Galito, no? At ng 18X Marines. Alam nyo ba yan? Gawin nyo ng kapituko ang gawin nyo. Gawin nyo ng kapituko. Ang bilib lang ako, no, hindi marunong makiramdam ang mga DDS kasi tapat kami sumuporta sa DDS family o sa Duterte family. Kapag mayroong mga lumalabas na post dyan, na handang-handa na si BP Sara, etc., etc., tignan nyo kung sino ang nag-post. Ma'am, sir, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Sir, ito para sa iyo. Thank you po. Marami pong salamat. Sa totoo lang, no? Kung titignan ninyo, mapagsuri po kayo, titignan nyo agad yung profile. Pagpasok nyo na nakalock ang profile, tapos ang mga supporter, 15, 29. Sila lamang po yan sa sarili nila. Oo, gawa-gawa lang po nila yan ng mga account. O yan ang sinasabi natin mga fake account. Maging mapagsuri po tayo. Ako kahit na marami pong nag-add friend sa akin, iniisa-isa ko po. Saan ka nakakita ng add friend Indiano, Pakistano, ni hindi nga kayo magkakilala, ni hindi nyo alam kung ano-ano mga pinagsasasabi nating lingwahe, basta tatanggapin mo. Yan ang mga palatandaan, Indiano, Pakistano, Malaysian, Taiwanese, Thailander, yan po ang mga sign na kayo po ay nakaharap sa mga fake account. At ingat po, yung mga sinasabi nating DDS, yung dala-dala sheet. Meron po dyan. Meron pong isang, ewan ko kung siya ay kumpirmado ng nakuha o nagkukuha-kuhaan lang. Siya po ay isang guardian, no? Kaya niyang ibenta yung kanyang supremo. Sabi ko nga, wow! Isa pa. Kasi ba yan, when you are guardian, you are always a guard. Hindi ko lang alam kung paano kayo naging guardian. Guardian ba kayo ni Kagawad, ni Konsihal, ni Kapitan, ni Vice Mayor, o ni Mayor? Wala na. Basta kayo ang mga guardians na ganyang tinuturing namin, wala kayong dignidad. Hindi ninyo alam ang inyong mga pinaggagawa. Pangatlo ba yan? Ito po, no? Ito po yung sa amin. Kuya Sir, Kuya Supremo, bakit hindi gumagalaw ang AFP, ang organization, yung retired officer and enlisted men of the AFP, even the PNP? Dahil hindi nyo alam ang galit namin.
Dahil hindi ninyo nadarama na hindi na rin kami nakakatulog. Dahil naapektuhan din ang aming mga pamilya. Kahit pa sabihin natin na yung mga retired ay retired na, tandaan lamang po ninyo, ang AFP at ang PNP po ay sumumpa ng serbisyo, pero hindi po alinsabay dito ang involvement ng retirement. Sa pagtupad po ng tungkulin bayan, wala pong retirement. At ang retirement pong sinasabing dokumento o papel, yan po ay pagpapaunlak na ikaw po ay makapagpahinga sa haba ng iyong pagpapagal at pagserbisyo. Dahil sa tagal ng panahong hindi mo kasama ang mahal mo sa buhay dahil hindi ka naman na-duty sa garrison, buti na lang kung sa garrison ka na-duty, okay lang, makakauwi ka. Pero yung nasa batalyon, isa po sa malupit na amin pong pinagtitiisan ay ang malayo sa aming mga mahal sa buhay. Ngayon bayan, sa meeting namin, diniscuss po namin ang dalawang klaseng revolusyon. Isa pong madugong revolusyon na kahit po sino, kahit po kami, ay ayaw po namin ng madugong revolusyon. Dahil saan? Hindi po namin at kaya na makipagpatayan sa ating mga kababayan nang dahil lang sa pakilabangan ng impormasyon na dapat ay sila mismo ang nagdesisyon. Ito ba ay lawful o ito ay unlawful? Pag sinabi pong unlawful, ito po ay labag sa konstitusyon ng Republika ng ating bansa. Pero pag ito po ay lawful, ito po ay ipinatutupad strongly to implement and to impose the law under lawful order. Na ngayon, nakikita natin, hindi na mali-malita order. Sarap mang-asar pero tayo din naman ang sugatan. Di ba? Sarap mang-asar pero tayo rin ang sugatan. Dahil ang nasusunod ngayon, hindi lawful order, hindi unlawful order, kundi mali-malitang order. Kernel. 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 Alam ka na nakin. Alam mo yung threat ni Kuya dahil sa puntong to. Para malaman nyo po, ang threat ni Kuya ay 5. Yung isa ay fake threat. Wala namang kwenta. Yung 5, may probability. Pero sige lang, basta dito lang tayo para at least walang ha, walang ho. Lagi namang handa si Kuya ito. Isa po sa punto ng aming pong talakayan ay ang tungkol po sa dalawang klase ng revolution, isa pong matugo. Well, sabi ko nga, since 1985-86 at yung CODATA ng 1987-88, sa Misamis Oriental, tsaka sa Cebu na pinangunahan ni Alexander Noble at ni Aguinaldo, and then the others, naramdaman naman namin na mahirap mawalan ng padre de pamilya, lalo na kung sundalo. Mahirap. Hindi po namin gusto. So medyo tinignan po nila yung sinasabi kong mapayapang revolusyon. Hindi po lingid sa inyong kaalaman bayan na merong naka-schedule na welgang bayan. Yung mga tsuper, mga manggagawa, etc. etc. Nagtaas ng gasolina, piso. Nagbaba ng gasolina, piso.
Isa po yan sa mga dapat aregluin at ayusin. Kung naniwala sila kay Kuya Ed since 2023, in the mid of 2023, around February, na kailangan magkaroon ng initiate program ang gobyernong ito tungkol sa pangangalaga at development ng likas na yaman, especially our crudo, our gasoline. Di sana, kahit patay na sila lahat sa Middle East, meron tayong sarili. Dahil inuna yung kikitain sa GAA ng budget ng 2023, 2024, 2025, and 2026 na punong-puno ng korupsyon. Ang tanong, meron bang nag-initiate ng development na ma-develop ang likas na yaman? Upang kung sakali mang magkagulo sa kanino mang bansa, ang bansang Pilipinas ay hindi maaapektuhan? Meron ba? Wala. Ang kanila pong ginawang pag-develop, dinevelop po nila kung papaano nakawin ang mga sumusunod na salapi. Yung GAA 2023, GAA 2024, GAA 2025, and GAA 2026. Yan po ang kanilang inatupag kung papaano po nakawin at ituro sa mamamayan ang kanilang mga pagkakamali. Dahil bakit? Noong 2025 mid-year election, dahil sa salitang kung magbigay ng pera, tanggapin nyo! Kasi pera natin yan, o pera ninyo yan. Yun, ang sinyalis na nabayaran si Juan de la Cruz. Lahat po ay tumanggap ng pera. Naging mga adik sa pera. Ang problema, ito ang kinahaharap after that goddamn election. Ay kung sila ay magbibigay ng responding programa dahil tinanggap nyo na ang pera para sa inyo. Ituro mo ako, ikaw tumanggap ka. Pero yung tatlong daliri, ikaw, sa sarili mo ang tinuturo. Si Kuya Ed tumanggap. Kasi tatanungin ko pa yan anong ebidensya mo? Hindi nyo ba alam? Ng 2025 lang ako bumoto. Matagal na akong boycott. Dahil alam ko ang katarantuduhan ng mga politiko. Dahil nagkakandak ako ng security providing para sa mga putang inang politiko. Mayroong politiko dyan sa Batangas at saka sa Pangasinan, maging na rin sa Ilocos, ang makipagpatayan kami ng harap-harapan tumatagas ang dugo. Sa mga responde o paghugot namin to pull out your element na hindi maipit. After an hour, patay yung tao, patay yung sundalo. Ang hirap gumawa ng statement report or explanation kung bakit ganun ang mga specification na nangyari. Pero pagkatapos ng lahat, hindi ka kikilalanin kasi maaapektuhan. Sir, Kuya Ed, maaapektuhan nyo ang aking political aspirant. Maapektuhan. So itong pera, itong gawin mo, itong gawin mo. So ganun na nangyari. Dahil hindi naman ako politikong tao. Diba? Yan nga At bago ko makalimutan, binabati ko po yung aking pong pinagpipitagang class, no? Class. Sa 212nd MBC. Bacheng, Noel, Perez, and the others. Bachar, and the others. Then the 212nd MBC. All of the sudden, Sergeant Tagle, and the other Cordero, Diaz, and the others also. Ingat kayo. We're hoping that magkikita tayo one day. One day soon.
Minsan talo na yung kabats ko. Siguro ng kabats ko, putangin to si Aureo, si Raulo. Ganyan eh, diba? Tell it to the Marines. May 18 tayo, pero gigil na gigil sila. Mukha pang kulang eh. Gusto pa nila maging 100. We are reminding you. Meron pang 100 yan sa likod ng 18. Tignan natin. Ha? All of the sudden, we are hoping that this progress will be ignited too. But we are not supporting the bloody revolution. We are supporting what we call this one, the peace kind of revolution. Pero may problema po tayo. Ipagpalagay na po natin na ang katayuan natin bilang publiko, bilang mamamayan, ay nasa 3 stage. Unang stage ay yung mga retired AFP officers and enlisted men and PNP also. Hindi nyo pwedeng isawalang bisa yan. Automatic yan. Then, sa second stage po ay yung mga civilian na can afford. Yung mga civilian na may mga tawag nito, may mga ipon, may mga backup na businesses. Pwede po yan. Ang pangatlo po ay ito po yung igting at medyo mahirap na laban, ay ang ikatlong hanay. Ang mga isang tuka, isang kahig. Or isang kahig, isang tuka. Yung makapagtrabaho tayo ngayon, mabayaran tayo ngayon, happy mga anak natin pag-uwi. Kasi may makakain. Ang pangatlong hanay po ng lipunan natin, ang siya pong malaking problema. Why? Hindi po yan sasama sa tinatawag nating lockdown rally. Alin po ang lockdown rally ba yan? No? Alin po ang lockdown rally? Para po tayo ay magtagumpay, we have to take this opportunity to sacrifice whatsoever disposition we have. Ito pong pangatlo ang ating pong dapat bigyan ng proteksyon. Yung isang kahig, isang tuka. Pero ito po ang madalas na nabibiktima ng mga gagong politikong tao. Madalas ito po ang mga madaling makuha kasi nababayaran. At wala pong alintana sa kanila kung sino ka paman. Ang importante, pag uwi namin, meron kaming bigas, ulam, kape, asukal, mantika, itlog at noodles. Ikang ibig sabihin, basically, may pang-suporta sila sa araw-araw. At ang ikatlong hanay na pong ito po ang pinaka-marami. Ito po ang tinatawag natin 64% in a public is this one, level 3. Tayo, mga retirees, tayo, officer and enlisted, yung PNP, weekend kasi bakit? May mga initiative tayo before and after. At alam natin, kung 1 linggo mang tumagal, ang panawagan o ang tinatawag natin lockdown rally. Matindi po itong lockdown rally na ito. Ito po yung stagnant proposition. Wala po itong alisan. Kasi marami pong mag-i-initiative o mag-i-initiate na magluto. No, para makakain yung buong tropa doon. Kung saan man sila hanay, meron makakain. Ang problema, ito ngang third level natin. Makakakain sila, pero walang assurances na makakakain ang kanilang naiwan na mahal sa buhay sa kanilang tahanan. And that is now the biggest question. Pero may ilan po diyan na nasyonalista. Meron po dyan na talagang lalaban. Lalaban sila, ibig sabihin. Oo, lalaban sila, ibig sabihin. Isang araw doon tayo, din kinabukasan, makapagpahinga, makapag-ano na naman, larga na naman para sa pangatlong araw.
Pag-abot ng ika-4 na araw, rest na naman sila, asikaso na naman pagkain, ika-5 araw, hanggang 7 days po ang target. Stagnant rally. No movement. Dalawahan po yan. Wala na po yung kilusan. At lahat po kami ay nandyan. Lahat po tayo ay sama-sama. Ito po yung the greatest holiday that the Philippines will be conducted in our street. The people who wanted to show their support to change the leadership of Lupin, to change the government for their incapacity, no, to solve the problem, to respond on this concern. Bayan, kami po ay nananawagan. Ang Kuya Ed TV po ay isa sa mga nananawagan upang maunawaan ninyo na ang ating pong gagawing stagnant rally o welgang bayan ay sa loob po ng 1 linggo, wala pong uwian. Dahil lahat po pwede mag-initiate, magkakasama-sama sa programa. May makakakain, may makakainom, may makakadumi. Ika nga, initiatively, may for the rest, meron pong ika nga paglalagyan, pero wala na pong movement. Ibig sabihin, doon na po tayo. Ang tanging sandata natin ay karton. Kasi po bakit? Ang buong mundo po ay nag-aantay at makikita na ang Pilipinas ay struggle, and then the United Nations will appeal in the conditions that Ferdinand Marcos will resign his position. Kasi makikita po natin ang magmula po sa Liwasang Bonifacio, sa Mindiola, no, sa Malacanang, sunod-sunod hanggang Punti M. Calao, hanggang doon sa Rodriguez Avenue, diretso hanggang Krame. Let the people show that the people of the Republic of the Philippines is stronger than elected person, because we are the truly governance of this government and this country. Yan po ang aming kahilingan. Kasi naiintindihan po namin. Pero hindi po lahat. Ika nga, nandun ka nasa third level ka, na kaya mong i-provide, o meron na kayo ganito, ha, ganito, stay tuned lang kayo, ganito, etc. Meron naman fourth level, na yun nga, yung makakakain kung magtatrabaho. Pero pag nagawan po natin yan ng paraan at nakasama po yan, yan po ang mga sinasabing matatatag na kalasag. Dahil lalaban at lalaban po yan sa kapakanan ng kanilang mga mahal sa buhay. Yan po ang aming nakikita, yan po ang aming panawagan. Isa pong matinding welgang bayan kontra korupsyon, kontra sa mga maling liderato ng administrasyong ito ni Lupin. And we will take our promises that Marcos never again. Pipiliin na po natin. Pipiliin na po natin. Kasi po ang AFP, palagi po yan titingin. Pag alam na po nila na oras na at panahon na, iiwan na po nila ang kanilang mga general. Ang importante, makalabas sila. Makalabas sila ng kampo. sabi nga ng ilang mga leader, parang suntok sa buwan yan. Sa palagay mo, sino sasama sa'yo? Coco data ngayon? ISCO data is very effective today as per we compromised our knowledge that there is 38 general who flanking the way of our soldiers to execute what is right and what is the Constitution is being extricated and stated that the armed forces of the Philippines will protect and support the people. After the 38 general who receiving
mali-maleta. Kaya nga 3 na po ang batas ngayon. Lawful order, unlawful order, at mali-maleta order. Ano, Colonel? Ano, General? Tama? Alam nyo, sanay na tayo, hindi naman natin malilihim sa ating mga sarili pag sinabi natin combat operation, fulfillment of the operation and task. We will execute this one. Even my life will be put on the line. Wala pong problema. Ang problema lang ay ang taong bayan na gustong-gustong sumama at makipagkaisa pero wala silang magawa. Dahil natatakot sila kung sasama sila within prior of 7 days, saan sila kukuha ng pagkaing ibibigay sa kanilang mga mahal sa buhay. Yan po ang malawig na katanungan at yan din po ang aking itinatanong at concern. Kasi sa labas, nakalagay niya sa labas O saan tayo magluluto? Sir, dito. Sige. Sir, kami nang bahala sa bigas. Sir, sa tubig. Kami na, sir. Ganyan, mga purong disposable. Saan tayo iidudumi? Ano yan? Malagkit yan. Malagkit yan. Isang ano yan? Isang linggo yan. Pero sa paligid nito ay kung merong makauunawa mga establishmento na hindi po sila hanay doon sa mga oligarko, makakabayad po tayo ng pampaligo at pan-CR. Magiging wala pong problema. Tulad po nung ginawa namin noong 1985, 87, no? 89. Nakakaligo kami. Kaya lang, siyempre, ang masarap doon, wala nang hubaran ng uniforme. Hayaan mo na ang araw ang magtuyo. Pero, I like it. Kasi nga, hindi yun kasama sa buhay ng isang sibilyan. Sa sibilyan, kailangan ganito. Mananalangin tayo umaga, tanghali at hapon para maunawaan. Kaya ito po ay akin pong tinatalakay. Binibigyan ko po kayo ng mga some particular amended view na kung po pwede, sama-sama po tayo dito sa sinasabi namin stagnant rally o sinasabi natin welgang bayan rally. Wala na pong uwian. Wala na pong alisan. Kasi kung makakakain tayo, makakakain po. Sa totoo lang. Ito base po sa naging plan namin sa designation. Meron po. At may mga civilian po na mga nagmamay-ari ng mga business. Ang nais din. Kasi bakit grabe? Grabing mga kurap, grabe. Mag-renew ka lang ng mga business permit, puta, grabe. Wala na pong kontrol kasi po ang oligarko po ang siyang namumuno sa ating pong bansa dahil irresponsable at hindi kaya ng ating pamahalaan ni Lupin ang ipatupad ang tunay na batas. At pagkatapos po nito, ang masusunod pa nito, tinan nyo, ang Amerika. Bakit? Isusumon ang Pilipinas kapag bumili. Isa-sanction ang Pilipinas kapag bumili sa ibang bansa ng krudo. Yun po ang problema, no? Oo, makikialam ang Amerika. Pero kung naramdaman ng Amerika sa una pa, ng 2023 pa, ay nagkaroon ng biggest na operation bilance to develop our natural resources from Isabela down to Cotabato, Cotabato to Malampaya, Malampaya to West Philippine Sea, at dito sa amin, sa tinatawag namin dito sa Surigao, may deuterium po tayong gas dyan sa Surigao. Confirm po yan at positibo. Wala lang mag-take action dahil ang gusto ng mga action taken ay makakwarta muna bago ang mamuhunan. Kaya po ang ginawa nila sa atin ay ibinenta ng triple ang stock ng 60 days
to 90 days. Kaya po sila umani ng 3 billion per day. Multiply it by 31 days. So meron po silang 221 200 billion, 100 million and thousand. Ganun po ang klase. Kasi 7 multiply by 3 is 21. Hindi. Ganun lang. Add-on lang ang zero. Ganun lang kadali, di ba? Pero bayan, kami po ay hindi po nawawalan ng pag-asa. Ang Pilipino po ay lalong tumatapang habang nasusugatan. Isang dakilang layunin at isang dakilang kapangyarihan ng mga Pilipino since sa nauna pang mga panahon. At hindi po totoo na ang Pilipinas ay bansa ng mga Indio. Mali. Dahil marami na pong lumalabas ngayon sa social media na kung anong lahi ang Pilipino at bakit tayo Pilipino. Sa totoo, dapat nga isa rin yan po na baguhin ang salitang Pilipinas na inihandog kay King Philip III. Dapat wala na po yan. Kung maharlika tayo, let's move to grant maharlika. Oh. Kung ang tinatawag sa atin is bansang Malayan, wag lang King Philip. Tulad ng Pilipinas. Marami pong salamat sa mga gifter natin. Alam nyo, sa totoo lang, no, nakakatulong po, no, nakaka-high moral yung mga gift ninyo. Pero kailangan i-impose yung aming mga pagpaplano at panawagan. Yun po ang amin, isang mapayapang revolusyon. Hindi po kailangan ng madugo dahil hindi po namin hangad ang makipag-away at makipagpatayan sa kapwa natin Pilipino. Ang sa amin lang ay magkaisa tayo. All out, sinasabi, all out rally. Ibig sabihin, stagnant. Wala na po itong galawan. Wala na po itong uwian. Sa loob po ng 7 araw. Basta ganyan na po ang laban, wala na. Wala nang dadaan sa EDSA. Wala na, sarado na yan. From Aguinaldo to Crame, Crame down to San Juan down to Malabo. Malabo na po. Basta ganyan na po. Lahat na po ng tao niyan, dadala ng tubig, magdadala na kung ano-ano, o po pwede na po kung saan. Initiatively. Tulad nung 1985, 86. May naliligo sa mga bukal na yung hose na andun. Isinampa ng mga mayayaman sa Corinthian yung hose, doon na naligo. Damayan lang ito. Simple. Sa ngalan ng kapayapaan at kalayaan kontra korupsyon. Magagawa po natin. Manalig tayo at lumaban. Pero kung mananalig tayo, hindi po tayo lumalaban. Ano po ang tawag sa atin? Basyo. O blank ammunition. Na ay buto, pero walay hagip. Walay tama. Opo, at Baching, 212, 214. Sana makita-kita pa tayo. And although this announcement is very wide and clear. At ito po ay para po sa kapakanan ng mga sibilyan. Ito po ay ang programa ng mapayapang revolusyon. Dangan nga lang, we have to take our sacrifice. Sir, bakit natin dapat pang magsakripisyo? Yan ang magandang tanong. Bakit po natin kailangan sumama pa kami sa rally? Sibilyan naman kami. Yan ang magandang tanong. Bakit po kailangan namin, not to jeopardize the law, but to amplify na bakit po kailangan kami? Sibilyan kami. Correct. Sibilyan tayo. Hindi lang kayo. Why? Makinig po kayo ng mabuti. Why? Kung bakit why?
Makinig po. Excuse me po. Okay. Makinig po kayo mabuti. No? Bakit why? Kung sa saligang batas ay may batas na pinaiirad na ang sandatahang lakas, ang pulisya ay dapat tumupad ng tungkulin upang proteksyonan ang kalayaan ng bansa, dignidad ng bansa at ng mamamayan, foreign man o local enemy. Correct? Yes. Batas po yan. At alinsabay po sa batas na ito na hindi po ipinababatid at binibigyan ng particular condition ay ang batas sa saligang batas na nagsasabing bawat isang Pilipino ay may karapatan at tungkulin. Tuparin ang batas na to na ipagtanggol at tumugon sa panawagan sa kapakanan ng bansa sapagkat ang bansa ay ang natatangi nating tahanan. Iyan po ay batas individual na nakalagay po sa batas konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Uulitin ko po, ang bawat mamamayan at Pilipino ay may karapatan at tungkulin tumalima at ipagtanggol ang bansa sa anumang klase ng mga kaaway, ito man ay international o lokal. Dahil ang ating bansa ay ang natatangi nating tahanan bilang mga mamamayan nito at ang tangi nating dangal at karangalan. So meron po tayong batas. So meron po tayong tungkulin, alinsabay po sa batas na dapat natin tugunan at gawin. Hindi lamang po ang mga AFP, ang mga pulis, hindi lamang po yan ang batas. Yan po ay kasakop. Kasi separated na po sila when they take oath. In our country, in a position that they are now holding and taking the responsibility of a command. No, employing that a soldier or the armed forces of the Philippines have the right to defend the nations and the people against international and a local enemy in time of war or in time of peace. Yan po yung batas na sinasabi, bayan. So ikaw, ako, sila, at tayo, base sa saligang batas, ay may tungkulin na dapat kaharapin. May tungkulin na dapat tugunan. May tungkulin na dapat gawin. Ang alin? Ang makipagkaisa at ipagtanggol ang bansa sa mga uri ng kalaban. National man o lokal. Alin ang national o lokal? Alam agad natin pag lokal. Diba? Alam din natin kung national. Yan po ang lehitimong tungkulin ng isang pagiging Pilipino. Huwag lamang po nating kalimutan ng ang mga nagtraitor sa mga dakilang bayani ng bayan ay walang iba kundi ang mga Pilipino rin. At kahit sa ibang bansa, ang sumisira at dumudungis sa pagiging Pilipino, sa karangalan nito, ay ang kapwa Pilipino nang dahil sa inggit. Kaya paalala, kailangan sa magkabilang panig, may kailangan tayong dapat na tapusin, tuldukan, at baguhin. And that is our call of duty and responsibility as a Filipino, indicated and stated to the law of our constitutions that we have a right and obligation to commit and to emphasize.
So muli po ba yan, ang Kuya Ed po ay umaasa na alam ko po, this will be the first and this will be the last. Ito po yung last hope na natin. We need to change the leadership of our country. We need to change the leadership of these kademalize of what we call this corruption. Demonic corruption that happen in our country by this following leader, the budol-budol leader and the corruptionary leader of Lupin. And then the other, the crooks. Natatakot sila na ipa-implementa ang kamatayan sa mga korap dahil hindi daw makatao kung ipatutupad ang kamatayan sa mga korap, pero ang pagnanakaw sa kaban ng bayan ay mananatiling hindi din. Alam nyo ba yan, itong mga congressman na ito no, pabor at pabor lagi sa kanila ang tinitignan nila. At ngayon, ang taong bayan po ay nag-aantay sino ang malaking isda na dapat parusahan ng kamatayan sa investigasyong nangyayari sa Senado. Sabi nga ng Kadante o ng Kuya Dante Marcoleta, ang taong bayan ay matagal nang nag-aantay ng resulta. Meron ba? Wala na. May magaganap ba? Wala na. Tandaan niyo po, no? Paalala muli, wag na wag po kayong kakagat sa mga fake news na inilalabas ng administrasyon na to na ang nagpapasa ay mga kunyari at nagkukunyaring mga DDS. Yung pala, sila pala ay mga dala-dala ay shit. Ingat po kayo, paalala lang. Muli po ba yan ang Kuya Ed po? No? Ang Kuya Ed TV po, maraming salamat po sa mga oras na iginawad nyo po. Antayin nyo lang po ang aking panawagan o ang panawagan ng pakikipagkaisa natin bilang ating tungkulin sa ating bansa na ipagtanggol ang ating bayan sa anumang uri ng kalaban. At ituring na rin natin na ang korupsyon ay isa sa mga physical nating kalaban, foreign man or local. Ang Kuya Ed TV po ay iiwan ko sa inyo ang salita ng butihing Pangulo na si Thomas Jefferson. Even the kingdoms were fall when corruptions invade his mind. And so, ulitin ko po, even the kingdoms will fall when corruptions invade his mind and soul. Alinsabay po dito bayan ay ang salita bago po ipinapatay ang ating pong ama ng himagsikan na si Gat Andres Bonifacio at si Procopio na kapatid ni Andres Bonifacio. Ang salita pong ito bayan na ang lupang dinilig ng luha at dugo ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Uulitin ko po, ang lupang dinilig ng luha at dugo ang siya pong basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. So maraming salamat po sa mga katagang amin pong niyakap ng makabagong katipunero ng bayan sa ilalim po ng pamunuan at watawat ng kataas-tasan, kagalang-galangang katipunan or KKK. Pag po kayong mag-alala, lagi po naming ipinatutupad ang 4 na sangay ng recruitment upang malaman natin kung sila ba ay atin o tayo ba ay sa kanila. Maraming salamat po sa inyong mga gift, Kuya Kiko. Thank you very much. Hindi ka na umakyat. Okay, sige. At naunawaan ko yung setup. Okay? At maraming salamat po. Kita-kita na naman tayo bukas.
Mukhang aaraw-arawin ni Kuya Ed ito. Thank you po, thank you. Marami pong salamat. Ang Kuya Ed, pagpalain nawa kayo ng Amang Yahuwah at ng Amang si Allah, no? Ang pag-ibig at kapayapaan nawa ay sumapuso ng bawat isa sa atin sa ngalan po ni Allah. Maraming salamat po. Thank you. Marami po salamat. Kita-kita po tayo. Take the chances. Grab the opportunity. Be a Filipino. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you.